Halos sunod-sunod ang mga operasyon kontra iligal na droga. Sa Cavite, tinatayang aabot sa 10 milyong pisong halaga ng high-grade shabu ang nabawi. Nagbabala naman si President-elect Duterte sa mga pulis na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, matatandaan natin na isa sa mga pangunahing pangako ni President-elect Rodrigo Duterte nung siya'y nangangampanya pa lamang ay ang kanyang personal na paghawak di umano dito sa Philippine National Police, partikular para linisin ang hanay nito mula sa mga tiwaling miyembro nito at linisin in particular itong mga pulis na di umano'y sangkot sa illegal drugs trade. Nataon kanina, Ma'am Jess, na naglabas din ng statistics itong Philippine National Police patungkol dito sa mga miyembro nila na humaharap sa mga kasong administratibo na may kinalaman sa illegal drugs. Pero meron na rin, nagpahayag na rin kanina si President-elect Rodrigo Duterte kung ano ang gagawin niya o balak niyang gawin dito sa mga tiwaling miyembro ng kapulisan na hindi pa humaharap dito sa mga kasong administratibo. At ito yata yung kanyang pakay talaga, no? Yung kanyang gagawin, yung kanyang medyo controversial na mga plano para dito sa kanyang mga nakikitang tiwaling pulis na involved nga sa illegal na droga na ngayon pa lang ay umaani na ng pagbatikos. Nauwi sa takbuhan ang buy-bust operation sa Dato Ismael Compound sa Dasmariñas, Cavite. Limang nahuli sa operasyon. Ang inaakalang 3 sachet lang ng hinihinalang shabu na nakaipit sa isang notebook. Ayan na, positive! Mahigit 2 kilo pala ng high-grade shabu. Aabot sa 10 milyong piso ang street value nito. Nakakumpiska rin ng 12-gauge Gladiator shotgun na walang papeles. Ayon sa NBI, notorious na supplier ng droga sa Cavite ang mga naaresto. Wala ko talaga akong anong kanyang kaso. Wala talaga ako. Ang inaanong po namin, bibigyan kami. Magkano pangako sa inyo? Ano po? Magkano bigay sa inyo pangako? 20 po. 20. Opo. Magkano raw karami di-deliver? Mga 100. Sa gitna ng galiwat ka ng mga operasyon kontra droga, isiniwalat ni dating Philippine Drug Enforcement Agency Director General Dionisio Santiago na may isang regional director at retired police general ang sangkot di umano sa kalakaran ng illegal na droga. Handa raw siyang ibulgar ang lahat ng kanyang nalalaman sa susunod na liderato ng Philippine National Police. Huwag yung nasa itaas lang. Bumaba ka down to regional level dahil may mga infested na rin sa ibaba. Yung iba dyan, itatago yung mga bata na para nandyan pa rin. Ililipat ng assignment para ilo-low profile assignment. Pero nandyan pa rin. Bagaman hindi niya pinangalanan, kilala na rin daw ng anti-drug unit ng PNP at PDEA ang retiradong general. Meron return nag-return Yun ang alam ko, somewhere in the south. Nabalitaan ko, nung umikot ako, nagulat ako, yung pala. Dati alam ko sa illegal fishing lang yun. Balita ko, siya may control na ng droga daw sa area. New player na, new boss. Sa isang text message, sinabi ng tagapagsalita ng PDEA na opinyon lang daw iyon ni Santiago. Sa datos ng PNP noong 2015, 68 na mga pulis ang may sari-saring kasong administratibo dahil sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. At karamihan pa raw sa kanila, nasa serbisyo pa rin dahil sa mabagal na pagproseso ng kanilang mga kaso. Pulis ka, the more so na dapat istrikto din ang pulis because ang panuntunan niya namin is that kung nakakasira ka sa organisasyon, ay dapat lang matanggal ka. We do not care about policemen who are involved in drugs. Automatic talaga, dinidismiss talaga namin kaagad yan. Gayunman, may basbas naman daw ni Duterte ang aksyon ng mga alagad ng batas na nagseserbisyo ng tapat. Tugon niya ito ng hinga ng reaksyon sa ginagawang panguhuli sa mga lumalabag sa curfew. What the law empowers them to do, they can do it and they can have my protection. Kung may proteksyong ipinangako, may babala rin ang President-elect sa mga pulis na sangkot sa illegal na droga. Hanapin yung mga pulis na nagdodroga rin. Kaya kung kabaro ninyo, ayaw ninyo magkuhan, army, o navy ang gamitin ko. But I will put to use the armed forces of the Philippines. Para kayong mga pulis, hindi kayo huliin, o general ka, tawagin ko yung private sa army. Barilin mo.
Ganon lang ang paraan para mahinto ang droga. Ayaw ninyo kasi. Gaya ng isang hepe ng bayan ng Generoso sa Davao Oriental na si Chief Inspector Arnold Olgachen. Nakunan umano ng droga si Olgachen matapos bihagin ng mga miyembro ng New People's Army nitong May 29. Ayon pa kay Duterte, sinalakay ng NPA ang mga pulis dahil sa reklamong mga pulis mismo ang nagbebenta ng shabu sa lugar. Shabu was being parlayed over there by the policemen. Sabi niya, so what do we do, Mayor? Coelho? You have a kangaroo court there. You try him and sentence him to 20 years hard labor. Well, Ma'am Jess, nitong mga nakarang araw ay saksi nga tayo dito sa mga makukulay at bagamat kontrobersyal na mga naging pahayag ni incoming President Rodrigo Duterte patungkol sa kanyang mga planos sa bansa. At yun na nga, medyo naakusan pa nga tayo na nami-misinterpret whether deliberately o di kaya hindi lamang natin naiintindihan ang nagiging pahayag daw ni Mayor Duterte. Mula rito yung batikos sa kanyang mga followers at kanyang mga tauhan. Pero Ma'am Jess, yung kanyang plano dito sa Davao Oriental na Police Chief na bihag ng New People's Army ay it leaves very little room for misinterpretation o binibigay o sinabi na mismo ni incoming President Duterte na ibinibigay niya na yung pasya dito sa mga rebelding New People's Army na litisin at magbigay ng parusa dito sa di umano'y tiwaling pulis na sangkot nga sa pagbebenta ng illegal na droga sa kanyang area of responsibility, which is very disturbing, Ma'am Jess, ngayon, no? Dahil the statement is coming from an incoming president na parang tila ini-endorse yung isang extrajudicial process, no, na alam naman natin ay labag sa saligang batas dahil yung mga kilalang korte lamang natin, no, yung mga korte na kinikilala ng ating konstitusyon ang dapat lumitis sa kasong ito. Ma'am Jess. I'm sure aalma dyan ang ibang mga abogado o yung mga miyembro ng judiciary kasi parang it's one thing na inutos niya dun sa NPA na o sige, kayo na bahala sa kanya. And then another thing na parang ang implication nun parang nire-recognize niya, di ba, as legal yung judicial system o yung kangaroo court system ng mga rebelding NPA. So, yan ang I'm sure umiikot din ngayon ang usap-usapan sa hanay ng mga abogado tungkol sa announcement na ito ni incoming President Duterte. Kasi Ma'am Jess, parang it's virtually recognizing yung authority ng New People's Army over isang alagad ng batas, no, na whether sangkot ito sa pagbebenta nga ng illegal na droga, it's the statement o word ng mga rebelde against, siguro, syempre, dedepensa rin naman itong police chief kapag nakausap na natin ito, no? Pero yun ang isa sa parang siguro controversy or malaking katanungan ngayon kung siya na rin mismo nagsasabi kasi na parang wag minsan paniwalaan yung kanyang mga preposterous statement. So, is the president serious this time around or is he joking when he says litisin nyo sa kangaroo court ang isang alagad ng batas, whether guilty man or hindi, Ma'am Jess? Okay. Chino, hindi ko lang maiwasang mapansin, no? Mula nung klaro na si incoming President Duterte na ang susunod na Pangulo, panay-panay ang raid. Ano ba to? Pagpapakitang gilas ng ating mga otoridad? Nagpapalapad ba sila ng papel o nagkataon lang talaga na meron silang mga operation? Panay-panay ang raid ng mga drug den, ng mga nakukumpiskang shabu, etc. Well, Ma'am Jess, ang definite na alam ko, syempre, nagpapakitang gilas talaga itong mga alagad ng ating batas noon dahil, yun na nga, sumusunod lamang ito sa kumpas ng ating leader, no? So if you have a strong leader who has already pledged at nagsabi na talaga na magiging seryoso ang kampanya kontra sa droga, ay yan na yung direksyon na sineset. Pero may nakausap din tayo, Ma'am Jess, no, na yung sunod-sunod na mga raids at may ilang instances pa na may mga patayan, no? Namamatay itong ating mga suspects at yung lalong-lalo na yung mga sinasabing nagmamanufacture at nagtutulak talaga na big time na mga big time pushers, no, na sangkot nga dito sa mga nakarang insidente. May nagsabi din naman sa atin na posibilidad dito, ito yung mga assets, no, o mga kilalang drug personalities ng mga tiwaling pulis na isa-isa nang binubura na just in case
na Kumanta. mahuli ito at baka sila'y ikanta. No? Pero we have no evidence of this. Sinasabi lang na it's one of the theories kung bakit dati naman hindi naman namamatay. No? Usually nga, nakakatakas, nakukuha yung mga drug laboratory, nakukuha yung bulto-bulto ng shabu, pero wala nahuhuling suspect, bagamat nakukuha yung mga users o yung mga small-time pushers. So, palaisipan man, Jess. Sa Ngayon, namamatay na yung mga nahuhuling suspect, no? Kasi yun din ang tanong, dito sa mga nahuhuling ito, nahuhuling mga pusher o user, yan ba yung mga mastermind? Kasi di ba, alam natin yung mga drug syndicate, may mga galamay na yan eh. Pagkang nahuhuli lang yung mga galamay, hindi naman hindi naman naapektuhan yung mastermind, parang wala rin yun, di ba? At tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Kasi if you're really serious about running after yung pinakamalalaki o yung mga big fish talaga sa drug industry, it stands to reason na dapat buhayin mo nga itong mga drug pushers o yung mga direktang transact dito sa mga big-time drug lord dahil para makuha mo kung sino yung mga identity nito at kung saan ito naglulungga. No? At kung paniniwalaan natin yung statements ni dating PDEA Director Junicio Santiago, may mga ex-generals na involved. No? So, wait and see tayo dito sa mga susunod na araw, lalong-lalo na pag-upo ni incoming President Rodrigo Duterte kung paano niya susolusyonan at paano uhulihin yung mga tinaguriang big fish sa illegal drug industry. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.